umuulan na Thursday pa rin po at bagyo dito po sa ating bansa. Hello, magandang umaga po. Thank you for inviting me. Ayan. Sorry po, Professor, at medyo nahilo ako sa aming issues for the day. Welcome back to ASPN, Professor, at ikaw talaga ang go-to person, na resource person pagdating po dito sa mga ganitong mga kalamidad na nangyayari sa atin at taon-taon halos nakakausap kami namin dahil tuwing ganitong habagat season na lamang at talagang laganap at palala ng palala ang pagbaha, lalo na po sa Metro Manila, ay solusyon ang hinahanap ng mga tao. At na-monitor ko po yung inyong mga dahilan na gusto kong irepaso nyo dito sa ASPN para maintindihan po ng ating taga-subaybay kung bakit po lalo sa mga lumang tao tulad natin, ang napapansin natin, palala na po ng palala at padalas ng padalas ang pagbaha po dito sa ating bansa. Professor. Tama po yun. Well, unang-una, kung ang tanong niyo po ay bakit nagbabaha at bakit nagkakaganyan, na padalas ng padalas at parang palaki ng palaki. Patungkol sa baha, siyempre bago magkaroon ng baha ay kailangan malakas ang ulan. Tama? Malamang baha na mangyayari dyan kung ang pinag-uusapan baha dahil sa ulan. Kailangan malakas yung ulan. Correct. Pero yung ulan na yon, hindi naman talaga yun yung nakakamatay. Pwede makaperwisyo pag naging baha ito at pagka malaki yung baha, ay pwedeng makamatay at makasira ng property. May mga losses and damages. Pag umulan, ito ay dadaloy sa mga ilog, mga sapa. Ang problema, yung mga sapa na ito, pinagtatayuan na natin. Ginawa na nating urban jungle ang Metro Manila. Yung mga simento na nilagay natin, dati yan, lupa, sumisip-sip ng tubig yan. Tapos, nilagyan natin ng mga kalye. Pag nilagyan natin ng mga kalye, yung mga ilog, yung mga sapa na pangkaraniwan, tuyo kapag summer. Siyempre, gustong tumawid ng tubig na nasa sapa pag doon sa kabilang parte ng kalye. Pero kung maliit yung drainage sa ilalim, tapos tumaas yung sapa na yon, tatawid at tatawid ng kalye yon, pero yung tubig nasa ibabaw. Ayan, so perwisyo sa traffic yan kapag merong maraming ganyan. Tinabunan yung mga sapa, Bukod doon, marami pa tayong mga ginagawa katulad ng nagtatapon ng basura, lalong kumikipot yung mga daluyan ng tubig, pinagpupul natin yung mga puno sa kabundukan, hindi na makasipsip ng tubig na marami yung bundok, yung mga puno. So, marami tayong ginagawa, mga tao, na ginagawa natin na pinapagrabe natin yung isang natural na proseso. Ayun. Okay? Isang natural phenomenon. O dagdag pa dito yung ginagawa natin na pagsira ng hangin, pagbuga ng katakot-takot na usok, pinapainit natin yung mundo, nagpapalit yung ating klima, climate change ang tawag. Yung dating yung mga malalaking baha na dati once every 100 years lamang nangyayari, ngayon mas madalas na.